Nanay? Mahal? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nakabalik ka? Sana may pinasundo ako para sa'yo. Nagbalik kami ni Ana ng maaga para sa maliit na bakasyon. Gusto rin naming tingnan ang paghahanda para sa taunang pagpupulong. Ayaw naming gumawa ng malaking ingay. Shane, salamat kay Wendy kung bakit naging multinational brand ang Zenith Group. Mula sa isang regional chain. Sa mga nakaraang taon, siya ay nakikipagtulungan sa akin upang palawakin ang overseas. Ngayong nakabalik na siya, siguraduhin mong alagaan mo siya ng mabuti. Wendy, alam ko kung gaano kayo ni nanay. Ang inilaan sa kumpanya. Kapag tapos na ako sa trabaho, andiyan ako para sa inyong dalawa. Okay lang, pwede kang pumasok sa trabaho. Kami na ang magpahinga. Si, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako kahit kailan. Okay. Mahal. Sino yung dalawang iyon? Mga bisita ng hotel. Mukhang napakalapit ninyong dalawa. Huwag mong sabihin kabit mo siya. Hoy, huwag mong sabihin yan. Ikaw lang ang mahal ko. Binili ko ito para sa'yo. Gusto mo ba? O, salamat, mahal. Kita tayo mamayang gabi. Okay. Mag-enjoy kayo. Ilagay mo lang sa account ko ang gusto mong bilhin. Kailangan ko nang umalis. Okay. Sasabihin ko sa'yo, ang galing ng pool na ito. Ito ay marangya at makikita mo rin ang karagatan mula doon. Sino ang nagpapasok sa inyong dalawa dito? Ikaw pala. Ikaw pala. Akala ko tumakas ka sa isang bayan ng county pagkatapos mong mag-bankrupt. Paano ka nangahas pumunta sa ganitong marangyang pool? Tiyak na pumasok ka ng palihim. Kinakausap kita. Hindi mo ba ako narinig? Noong mga araw na iyon, ang aking nanay ay lagi kang binabanggit bilang halimbawa. Para ibaba ako. Kahit noong nagsuot ako ng bagong damit, lahat ay nagsabing hindi ako kasing ganda mo. Para ka bang umiiral para inisin ako? Gawin mo ang pabor sa sarili mo at lumayas ka rito. Huwag mong sirain ang maganda kong mood. Maya, halos hindi kita kilala. Kung ayaw mong manatili rito, maaari kang umalis. Ikaw. Tigil diyan. Tingnan mo ang murang swimsuit na suot mo. Sino ang nakakaalam kung mayroon kang anumang sakit na nakakahawa? Nakakadiri ang makibahagi sa parehong swimming pool kasama ang taong tulad mo. Magpakita ka ng respeto. Ang mga taong walang asal, tulad mo ang talagang nakakadiri sa akin. Ikaw na walang hiya, paano mo ako nangahas na insultuhin? Kayong mga pulubi, hindi ba ninyo alam kung sino si Maya? Lumayas kayo rito! Huwag ninyong dungisan ang mga mata ni Maya. Ay, sino ba ang akala mo ikaw ay? Nag-uutos sa amin? Kayo ang dapat umalis. Ikaw na matandang bruha. Manahimik ka na. Pakawalan mo ako. Ano ang gusto mo? Wendy, isa ka lang luma at walang kwentang probinsyana. Paano mo ako nangahas na sumagot? Sinasabi ko sa iyo, ang asawa ko ang may-ari ng hotel na ito. Lahat dito ay nakikinig sa akin. Ang asawa mo ang may-ari ng lugar na ito? Si Shane Holt ang asawa mo? Ang asawa mo ba ang may-ari ng lugar na ito? Si Shane Holt ba ang asawa mo?
Naglakas loob ka bang banggitin ang pangalan ni Ginoong Holt? Wala kang alam sa lugar mo. Ano? Takot ka ba? Huli na para tumakbo. Maya, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang turuan ng leksyon ang babaeng ito. Tigil ka. Ikaw, Huwag kang mangahas na saktan siya. Huwag kang matakot. Mapagkunwari lang yang matandang yan. Talagang hindi mo alam ang lugar mo. Sabi mo nang sabi na ang asawa mo ang may-ari ng hotel na ito. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka? Ako ang ina ni Shane. Ako ang nagtayo ng hotel na ito mula sa simula. Sino ka ba na nagpapanggap sa harap ko? ikaw? Nanay ni Shane? Ang katawa-tawa? Alam mo ba kung ano ang pangalan niya? Tingnan mo ang iyong sarili. Hindi ka mukhang isang mayamang babae. Mukha kang isang matandang pulubi sa kalye. Sige, hindi ka naniniwala sa akin? Tatawagan ko si Shane ngayon. Tingnan natin kung tatawagin pa niya akong ina. Gusto mong tumawag ng tulong. Mangarap ka. Igalang mo ang aking biyanan. Naglakas loob ka bang saktan ako? Maya, hindi siya mukhang nagsisinungaling. Maaari bang siya talaga ang biyanan mo? Ano? Takot ka bang sagutin ito? Sige, sasagutin ko ito. Kumusta? Sino ka? Ako ang katulong ni Mr. Holt. Nasa pulong siya. Ikaw na matandang bruha, tumingin ka sa sarili mo. Ang anak mo ay isa lang sa mga mababang empleyado ng asawa ko. Ang kapal ng mukha mo na magpanggap na biyenan ko. Wala kang hiya. Anong ginagawa mo? Huwag mo siyang saktan. Tumahimik ka, Gaga. Kayo dalawa ay mga mangmang na hangal. Nagpanggap kang biyenan ko at ikaw? Patuloy mong ginamit ang pangalan ng asawa ko. Ngayon, aayusin natin ang lahat ng sama ng loob. Kayo dalawa, turuan ninyo sila ng leksyon. Kung mapapasaya ninyo ako, papabiliin ko ang asawa ko ng tig-isang mamahaling bag para sa inyo. Anong ginagawa mo? Anong gusto mo? Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Huwag mo akong hawakan. Pakawalan mo ako. Sinabi ni Mr. Holt. Si Mrs. Holt ay nagpapahinga sa hotel, pero parang maingay sa kabilang linya. May nangyari ba? Makinig kayo, lahat. Sumama kayo sa akin sa hotel para tingnan kung ano ang nangyayari. Tigil agad. Ang kapal ng mukha ninyo na saktan si Mrs. Holt. Gusto mo bang mamatay? Holt? Nasaktan nila tayong dalawa. Sakupin sila agad. Holt. G. Foster, sakto ang dating mo. Ang matandang ito ay nagkunwaring biyenan ko. Turuan mo siya ng leksyon. Huwag kang maglakas loob. Ako si Anna Jensen, ang chairman ng hotel na ito. Inuutusan kita na dakipin ang mga taong ito at dalhin sila sa pulisya. Sino ka? Pakisuyo, huwag mong insultuhin si G. Holt, si G. Holt ay kasama lagi ni G. Holt, hindi ako magkakamali. Tinatawag mo siyang asawa ni Shane? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang babaeng ito? Hindi mahalaga kung sino kayo. Sumusunod lang ako sa utos ni G. Holt. Ang biyenan ko ang nagtatag ng hotel na ito. Si Shane ay pansamantalang namamahala. Akala mo ba ganoon siya kalakas? So, sinasabi mo na siya ang nanay ni Shane at ikaw ang asawa ni Shane? Huwag kang magdelusyon. Alam ng lahat na sina Maya at G. Holt ay nagmahalan sa unang tingin at nagpakasal pa rito. Si Maya ang tunay na may-ari ng lugar na ito. Ganoon ba? Sa pagkakaalam ko,
Ang hotel na ito ay isa sa mga resort ng Zenith Group. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng tawagan ng headquarters nila at i-verify ang pagkakakilanlan ko. Malalaman mo kung sino ang tunay na may-ari. Tara na. Sinabi sa akin ng asawa ko na ang aking biyenan ay namatay na matagal na. Ano ang sinabi mo? Ipatingin mo ang tenga mo. Sinabi ko ang aking biyenan ay nasa ilalim na ng lupa. Ana, kumalma ka. Hindi sulit ang mga tulad niya. Ana, Kayo dalawa ay may lakas ng loob na gamitin ang asawa ko para apihin ako. Mukhang gusto mong mamatay. Ana, Sino ka ba sa tingin mo na nagpapanggap na ako? Sa tingin ko gusto niyang makasama si Mr. Holt sa kama dahil napakawalang hiya niya. Bakit hindi natin siya tulungan? pakawalan mo ako. Ana? Ana, hindi ba ikaw ang assistant ni Shane? Tawagan mo siya at itanong mo kung sino ako. Wendy, kailan ka naging ganyan kawalang hiya? O ginawa mo ba? Talagang inakit ang asawa ko. Sagutin mo ako. Maya, uulitin ko. Makinig ka! Hindi ako ang sumisira ng tahanan. Sinasabi mo bang ako iyon? Hihiwain ko ang mukha mo at tingnan kung gaano ka talagang matigas ang ulo. Kumusta, Mr. Holt? Shane, Iyon ba boses ni Wendy? Kumusta? Ginoong Holt? Shane, Saan ka ngayon? Sino ang kasama mo? Ginoong Holt. Mahal, wala namang seryoso. Ang dalawang walang hiyang babae ay sinusubukang magdulot ng gulo. Ako na ang bahala sa kanila. Tsaka, nandito rin si Flynn. Huwag kang mag-alala sa akin. Malamang mali ang narinig ko. Kontakin mo lang ako. Kung may kailangan ka. si Shane talaga? Itinayo ko ang Zenith Group para sa kanya, pero pinagtaksilan niya ako. Narinig mo ba iyon? Pwede ka nang sumuko. Ay naku, kailangan kong dalhin si Ana sa ospital. Maya, pakiusap, hayaan mo na kami. Haharapin natin ito mamaya. Hayaan kayo. Hindi pwede. Ano? Sinusubukang tumakas pagkatapos lumabas ang katotohanan. Ano ang gusto mo? Sinampal mo ako kanina. Hindi pa ako nagapi ng ganito. Binibining Lind, kasalanan ko ito. Pasensya na talaga. Hayaan mo na akong umalis. At gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Gusto mong umalis? Pwede mong gawin iyan. Pero kailangan mo ipakita ang iyong katapatan. Pasensya na. Pakiusap, hayaan mo kaming umalis. Okay lang? Naku, sa wakas, alam mo na kung kailan umatras. At least may utak ka pa. Pero, hindi sapat ang paghingi ng tawad. Kailangan kong makita kung gaano ka taos puso. Pasensya na. Ay naku, hindi ka pa ganap. Mukhang hindi ka talaga taos puso. Hindi mo ako maluloko. Ano pa bang gusto mo? Ay naku, ang sakit ng sampal na binigay mo sa akin. Masakit pa rin ang pisngi ko. Karapat-dapat ka diyan. Ito ang makukuha mo sa pag-insulto kay Maya. Tama iyan. Ginawa mo ito sa sarili mo. Ang galing mong maging tanga. Ikaw ba? Masaya na ngayon? Natutuwa akong makita kang humihingi ng tawad at sinasampal ang sarili mo. Mukhang natutunan mo na sa wakas ang iyong aral. Pero dahan-dahan lang. Ang tagal na nung huli tayong nagkita. Hindi ba dapat tayo magkita? Ikaw na masamang babae. Paano ka nangahas na atakihin si Maya? Mukhang gusto mong mamatay.
Bitawan ninyo ako, mga kasabwat. Shane, pumunta ka sa swimming pool sa loob ng 3 minuto. Wendy? Tapos na ang pulong. Isama mo ang mga tao sa pool ng otel. Imposible. Hindi ito maaari. Sinabi ni Shane na ako lang ang mahal niya. Hindi niya ako kayang dayain. Maya, hindi ba sinabi mo na si Shane ang asawa mo? Bakit siya kasama ng babaeng ito? Ang walang hiyang babaeng iyan ay tiyak na naakit siya at naging kirida niya. Maya, ikaw ang legal na asawa ni G. Holt. Nagkaroon kayo ng kasal at sertipiko. Huwag kang maniwala sa mga lalang ng babaeng iyan. Ginagawa niya ito para paghiwalayin kayo ni G. Holt. Ito ang dahilan kung bakit palagi mo siyang binabanggit at sinasabi mo pa na ang matandang babaeng ito ay ang kanyang ina. Naakit mo na siya. Wala kang hiya. Oo. Ito talaga ang totoo. Tiyak na may ginawang lihim si Wendy para akitin ang asawa ko. Pinagtaksilan niya ako sa isang sandali ng kahinaan. Oo. Tiyak na mahal ka pa rin niya. Tama iyan. Si G. Holt ay napakagwapo at mayaman. Maraming babae ang gusto sa kanya. Si Wendy ay walang kahiyahiyang inaagaw ang lalaki mo dahil sa tingin niya, kaya kang apihin. Dapat mong turuan ng leksyon si Wendy. Ipakita sa kanya kung sino ang tunay na ginang ng pamilya, Holt. Ikaw na walang hiya. Ikaw na walang hiyang mang-aagaw ng asawa. Pakisama mo ang aking pagmamayari. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari. Kapag ginawa mo iyan, Bitawan mo ako. Tama na. Bitawan mo ako. huwag mo siyang patayuin nang wala ang pahintulot ko. GNG. Holt, paano kung mapatay mo siya? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Maya, pagsisisihan mo ito. Masasabi ko rin iyan sa iyo. Wendy, ako ang nagdedesisyon sa hotel na ito. Dumating na si G. Holt! Mahal, nakarating ka na sa wakas. Kung huli ka pa, malamang nasaktan na ako. Wala kang alam. Yung matandang bruha, hindi makatuwiran. Sinubukan niyang sakupin ang pool. Sinabi ko na sa manager na nakareserba itong pool, para sa akin. Pero patuloy siyang nakikipagtalo at iniinsulto ako. Gusto pa niyang turuan ako ng leksyon ng anak niya. Tingnan mo ang mukha ko. Sige, mahal ko, naawa ako sa'yo. Pasensya na. Naka-off ang numerong iyong tinawagan. Pasensya na. Naka-off ang numerong iyong tinawagan. Naka-off ang mga telepono nila. Mukhang wala si Nanay at Wendy dito. Mahal, Sige, kumalma ka. Isasama kita sa itaas mamaya para sa paborito mong caviar. Ano sa palagay mo? Tara na. mahal, bakit ka pa lumingon sa kanya? Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi ka dapat tumingin sa ibang babae. Tara na. Napalingon ako bigla nung may narinig ako. Wala akong ibang ibig sabihin. Eto. Ito ang supplementary card ko, walang limit sa credit. Bilhin mo kahit ano gamit ito. Pasensya ka na sa nangyari ngayon. Salamat, mahal. Tara na. Ana? Ana? Tita Anna. Ana? Kumusta? 911. Nasa swimming pool kami ng Riverview Hotel. Isang matandang babae ang inatake sa puso. Wala siyang malay at nahihirapang huminga. Kailangan niya ng agarang tulong. Hoy! Wendy! Wendy!
Ana? Ana? Nagising ka. Nahimatay ka dahil sa mababang asukal sa dugo, dulot ng pagkalunod at matinding pagkabigla. Ano ang pakiramdam mo ngayon? May masama ka bang pakiramdam? Kumusta ang aking biyanan? Yung babaeng kasama mong dinala. Hindi siya masyadong maayos. Nagkaroon siya ng atake sa puso. Sinusubukan siyang iligtas ng mga doktor namin. Hindi. Hoy, kakagising mo lang. Mahina ka pa. Kailangan mong magpahinga. Bini-bini, pwede ko bang hiramin ang iyong telepono? Sige. Salamat. Huwag mong sagutin iyon. May mas mahalaga tayong gagawin. Sino ito? Shane, mayroon kang 5 minuto para makapunta sa ospital. Wendy, bakit mo ako tinawag dito? Sa ganoong pagmamadali. Shane, talaga kang mahusay na aktor. Kung hindi ko alam, akala ko tapat kang tao. Pero ang mga mantsa ng lipstick at ang natitirang amoy ng pabango ay nagsasabi ng iba. Hindi. Ang taunang pagpupulong ay sa makalawa. Gagawin kitang pabor. Kung ilalantad kita ngayon, Wendy, huwag kang tumayo lang diyan. Magsalita ka. Anong nangyari kay nanay? noong umaalis kami ni Ana sa hotel, binangga kami ng sasakyan. Binangga ka? Malubha ba? Nasaan ang doktor? Ano ang sinabi niya? May malay pa ba si nanay? Doktor, kumusta siya? Wala na siya sa panganib. Pero dahil may sakit siya sa puso, nasa coma pa rin siya. Kailangan namin siyang obserbahan sa ICU. Kung gising pa ba siya? Depende sa kanya. Nasa koma siya? Hindi. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong tiyakin na okay siya. Uy, sabi na niya. Si Ana ay nasa koma at nangangailangan ng pahinga. Kung papasok ka dyan, lalo mo lang palalain ang kalagayan niya. Bukod dyan, nabanggit ni Ana na malapit na ang taunang pagpupulong. Nag-imbita kami ng mga supplier mula sa buong bansa para pag-usapan ang ating mga kontrata sa hinaharap. Walang dapat magkamali. Pero nanay, Wala nang pero. Walang malay si Ana ngayon. Bilang taong namamahala, ikaw ang dapat humawak sa mga bagay sa lugar niya. At saka, bago nahimatay si Ana, sinabi niya sa akin, mag-aanunsyo siya ng mahalaga. Sa taunang pagpupulong. ililipat ba ni nanay lahat ng shares ng Zenith Group sa akin? Ang galing. Ang buong pamilya Holt ay mapapasakin. Vende. Salamat. Gagawa ako ng mga paghahanda. Kung may balita tungkol kay nanay, ipaalam mo sa akin agad. Kailangan ko nang umalis. Shane, Maya, hindi kita kaawaan para sa ginawa mo sa akin at kay Ana sa pool. Gagawin kong impyerno para sa iyo ang taunang pagpupulong na ito. Ilalantad ko ang iyong kahiyahiya at masasamang gawain sa harap ng lahat. Sisiraan ko ang iyong reputasyon nang hindi na maaayos. Wendy? Wendy, nakagawa na ako ng mga kaayusan sa ospital. Inupahan ko ang pinakamahusay na medical team para bantayan si Tita Ana 24,007. Kung mayroon kang ibang mga gagawin, maaari mong asikasuhin ang mga iyon. Ipapaalam ko sa iyo sa sandaling magising si Tita Ana. Sige, salamat. Maya, ikaw ang pinakamahusay. Ito ay globally limited edition na bag. Paulit-ulit akong nagmamakaawa sa boyfriend ko para sa isa, pero hindi pa rin niya ito binili. Pero noong gusto mo ng isa, si Ginoong Holt, ay agad na pinareserba ito ng manager. Oo, Maya. Si Mr. Holt ay isang gwapo at mayamang lalaki na napakabuti sa iyo. Ang lalaking tulad niya ay mahirap mahanap. Dapat mo siyang bantayan. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ang putang Wendy na iyan.
Naiinis lang ako sa kanya. Kung hindi dumating si Mr. Holt sa pool, sasaktan ko pa siya at lulunurin ko rin ang matandang bruhang iyon. Iyon ang magtuturo sa kanya kung sino talaga ang tunay na madam ng pamilya Holt. Pero sa halip, pinalaya natin sila ng napakadali. Nakatakas sila ng napakadali. Hoy, huwag mong sayangin ang iyong lakas sa kanila. Mr. Holt, si Maya lang ang mahal. Ang putang Wendy na iyan at ang matandang bruhang iyon ay mga clown lang. Kahit anong gawin nila, hindi nila matatalo si Maya. Tama iyan. Kung makita ko ulit ang putang iyon, pagpuputol-putulin ko siya. Titingnan natin kung maglalakas loob siyang nakawin si Mr. Holt kay Maya. Wendy, ikaw na puta, hindi ka ba natuto sa swimming pool? Pakisama mo bang humarap sa amin? Tingnan mo kung paano ka makipag-usap sa akin. VIP ako dito. Pumapasok at lumalabas ako kung kailan ko gusto. Wala kang karapatang utusan ako. Ganito ba kayo magtrato sa VIP na customer? Pasensya na, Miss Smith. Miss, pakiusap umalis ka kasama ng kaibigan mo. Hindi ka welcome dito. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Oo, si Maya ay asawa ni Mr. Holt. Kaya niyang isara ang lugar na ito sa isang tawag lang. Ang babaeng iyon ay walang hiya na kabit ni Mr. Holt. Mag-isip ka bago ka pumili ng panig. Ikaw ang dapat umalis. Narinig mo ba iyon? Pati ang tagapamahala ay pumagitna. Tingnan natin kung paano ka makakalabas dito. Miss Smith. Si Miss Smith ang aming top-tier VIP. Magsalita ka pa ng isa at tatawag ako ng security. Umalis ka na. Walang rush. Pumili sila ng ilang bag, diba? Hayaan mo siyang magbayad muna. Wala iyon. Marami akong pera. Hindi ba ito ang supplementary card ni Shane? Hi, ako ito, Wendy Smith. I-suspend ang supplementary card ni Shane na nagtatapos sa 3,193 ngayon. Wendy, tigilan mo na yang pag-arte. Sino ka ba? Para isuspinde ang card ni Shane. Ahaha, huwag mong lokohin ang sarili mo. Parang may tiwala ka ah. Magpustahan tayo. Kung pumasa ang card mo, luluhod ako at hihingi ng tawad. Kung hindi, luluhod ka at hihiyain mo ang sarili mo. See? Sige. Hindi ako takot sa'yo. Walang dahilan kung bakit hindi gagana ang card ni Shane. Humanda kang lumuhod. Maya, siya ang naguhukay ng sarili niyang libingan. Hindi natin siya pwedeng hayaan na makatakas. Bigo ang pagbabayad. Imposible. Bigo ang pagbabayad. Ano tong sira-sirang makina? Tiyak na sira ito. Eto, kukunin ko lahat ng pinili nila. Pumasok ang bayad. Lintik ka, Wendy. Nakipag-isa ka talaga sa kanila laban sa akin. Ano? Mag-aatras ka na? Wendy, bakit ang yabang mo? VIP ka lang dahil sa status ni Shane. Sunggaban siya. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ginagawa ko? Ipapahubad kita at itatapon sa labas para makita ng lahat ang tunay mong kulay. Tumigil ka. Tigil. Huwag mo siyang saktan. Dakpin sila. Bitawan mo ako, madumi kang kamay. Bakla, dapat alam ko na may lalaki kang kasama. Kaya ka naging mayabang. Akala mo ba kaya kanyang protektahan habang buhay? Makinig ka. Hindi ka patatawarin ni Shane dito. Tapos na kayo. Ito ay para sa walang hiya mong paratang. Siya ang pamangkin ni Ana. Tumulong siya sa pag-aalaga ng nanay ko. Hindi lahat ng tao ay tulad mong marumi ang isip.
Pamangkin? Sino maniniwala doon? Tigilan mo ang pag-arte. Akala mo ba? Gugustuhin ka pa ni Shane kung malaman niya ang tungkol sa inyo ng lalaking ito. Babayaran niyo ito. Ito ay para sa utang mo sa akin. Ito ay para sa ginawa mo kay Ana. Ang kahihiyan mo ang naging dahilan ng pag-ulit ng sakit sa puso niya. Wala pa siyang malay. Wendy, hindi ko ito pababayaan. Hindi rin ito pababayaan ng asawa ko. Papatayin kita. Asawa mo? Si Shane ba ang ibig mong sabihin? Tawagan ko siya para sa iyo? Kaya mo bang gawin? Wendy, lagot ka. Mahal na mahal ako ni Shane. Kapag nakita niya akong ganito, lalapit siya para ipaghiganti ako. Wendy, bakit ka biglang tumawag? May balita ba mula sa ospital? Shane, habang namimili, biglang lumapit sa akin ang isang babae, nag-insulto sa akin, at nagbanta na huhubaran ako sa harap ng lahat. Ipapakita ko sa iyo ang kanyang mukha. At saka, sinubukan nilang bumili ng mga bag, pero hindi nagtuloy ang card, at iginiit nila na sira ang makina. Hindi ko na kinaya, kaya pumagit na ako, at tinuruan siya ng leksyon. Ayos lang, mahal. Tama ka palagi. Pwede akong pumunta at tumulong kung gusto mo. Hindi na kailangan. Kaya ko na. Mag-focus ka na lang sa taunang pagpupulong. Imposible. Imposible ito. Hindi ako gaganyanin ni Shane. Sinabi niya na ako ang pinakamamahal niya at lagi niya akong ipagtatanggol. Ikaw iyon. Ikaw ang nasa likod nito. Noong tinawagan mo si Shane kanina, hindi man lang ako nakatutok ang kamera. Sumpain ka, Wendy, sinisiraan mo kami. Masama ka. Nakakita na ako ng katangahan, pero hindi ganito kalala. Ano ang gusto mo? Simple lang, tuparin mo ang iyong sinabi. Managinip ka. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ano, ayaw mo bang sumugod kay Shane para ipaghiganti ka niya? Tama siya. Kapag nalaman ni Shane kung paano niya ako pinahiya ngayon, babayaran niya ito ng mahal. Wendy, babayaran mo ito. Sige, bilisan mo. Maya, Maya, huwag kang mahulog sa mga trick ng puta na iyon. Sadyang nag-iingay siya ng gulo para i-turn ka laban kay Mr. Holt. eksakto Maya. Ikaw ang nararapat na Mrs. Holt. Isa lang siyang walang hiya na kabit na nagtatago. Hindi siya makakatapat sa iyo. Oo. Oh, hindi ba may taunang pulong bukas? Lahat ng mga bantog na tao ay naroroon. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakita ang litrato ng kasal ninyo ni Mr. Holt, ipahayag sa publiko ang iyong posisyon bilang Mrs. Holt, at ilantad si Wendy bilang mistress. Susuko na siya. Tama. Dahil maraming tao, tiyak na susuportahan ka ni Mr. Holt. Tama ka. Ipapahiya ko ang puta na iyon. Sa harap ng lahat. Sa pulong. Sino ito? Hindi ko pa siya nakita dati. Ito, Mrs. Holt. Nandito siya para sa pulong. Bilang may bahay ng bahay, bihira siyang lumabas. Ganun ba? Talagang bagay sa kanyang katayuan. Ang galing ng kanyang aura. Maya, paano kung ang babaeng iyon ay hindi maglakas loob na pumunta sa event na ito? Kung hindi siya darating, paano natin siya malalantad sa publiko? Darating siya, mahilig ang mga mistress. Magpakita ng kanilang katayuan sa mga okasyon tulad nito. Baka nga dito siya maghanap ng susunod niyang lalaki. Sino iyon? Wow. Kita mo, nandito na siya. Ang galing ng kanyang presensya. Oo. Mas magaling pa sa nagpakilalang Mrs. Holt kanina. Hoy. Nakita ko ang damit niya sa isang magazine. Limited edition yan ng isang foreign designer para sa year-end.
3 lang sa buong mundo. Kahit ang mayayaman ay hindi makuha. Napakaganda. Sa kanya. Wende, ngayong nasa akin na ang litratong ito. Tingnan natin kung poprotektahan ka pa ni Shane. Sinadya niya, di ba? Ang mga pangit talaga, mahilig mag-away. Talagang hindi siya natatakot. Gumawa ng eksena dito. Wendy, wala ka talagang hiya. Hindi lang ikaw ay kabit, nagpakita ka pa rito, kasama ang isang pogi. Nakakadiri. Tama ba ang sinabi ko? Gusto mo bang sampalin ulit? Makinig ka. Ito ang teritoryo ng pamilya Holt, hindi lugar para manggulo. Pagdating ni Shane at makita kang kumakapit sa ibang lalaki. Tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Ah, talaga? Ngayong nabanggit mo, ako'y naging interesado. Makita ang reaksyon ni Shane. Dumating na si Mr. Holt. Dumating na si Ginoong Holt. Sinta, narito ka na, sa wakas. Buti na lang, tumawag si Wendy. Kalahating oras ang nakalipas para sabihin na sasama siya kay nanay sa ospital. Kung hindi, dahil sa kanyang init ng ulo, ito ay magiging sakuna. Ano ang problema, mahal? Sino ang nagpagalit sa iyo? Kanina lang, Ginoong Holt, si Maya ay ginawan ng masama. Tingnan mo ang kanyang pulso, pula na lahat. Hinarap ni Amy ang babaeng iyon at binuhusan siya ng red wine. Ngayon, nagtatago si Amy sa banyo at umiiyak. Sino ang maglalakas loob na saktan ang babae ko sa aking teritoryo? siya iyon. Nagdala pa siya ng gwapong lalaki at sinabing hindi ako karapat-dapat dito. Nakipagtalo lang ako sa kanya ng konti at sinubukan niya akong saktan. Pinigilan siya ni Willow. Gusto kong makita kung ano siya. Mahal, tingnan mo kung gaano siya kaayos. Alam niyang may kasalanan siya, kaya ngayon ayaw niyang magsalita. Sinabi pa niya dapat mo akong hiwalayan para mapalitan niya ako. Mr. Holt, sobrang walang hiya ng babaeng iyon. Nakikipag-flirt siya sa gwapong lalaki at ininsulto si Maya. Oo, Mr. Holt, pinilit niya si Maya na hiwalayan ka para siya na ang pumalit. Huwag mo siyang pakiusapan. Ganyang klaseng babae. Tumahimik ka. Isa pang salita ng paninira at lalayas ka. Walang sinuman ang hahayaang magulo ang aking lugar. Mahal, nababaliw ka na ba? Sina Amy at Willow ay mga kaibigan ko at sinaktan mo sila para sa babaeng iyon. Nawala na ba ang iyong pag-ibig? Nahulog ka na ba sa babaeng iyon? Nakalimutan mo ba kung sino ang nandyan para sa'yo sa lahat ng oras? Nakalimutan mo ba ang iyong pangako na mananatiling tapat magpakailanman? Oh my God. Ang pamilya Holt ay napakahigpit. Noon, ang tatay ni Shane ay pinalayas dahil sa pandaraya. At ngayon si Shane ay may kirida din? Hindi ito totoo. Wendy, ikaw na walang hiyang mistress. Alam mo na si Shane ay asawa ko. Pero hinabol mo pa rin siya ng walang hiya. Hindi ba tinuro sa'yo ng mga magulang mo ang tamang asal o hiya? Oh, mistis pala siya. Mukha siyang inosente. Pero napakawalan, Gia. Tama, ang mga maninira ng pamilya ang pinakakasuklam-suklam. Kaya pala nagalit si Mrs. Holt. Sino ba namang hindi? Ang tulad niya dapat ilantad. Maya, ano bang sigurado ka na ako ang mistis at ikaw ang asawa niya? Anong ibig mong sabihin? Kami ni Shane ay legal na kasal. Bakit mo ako pinagdududahan? Tama na. Tigilan mo na. Umalis na tayo. Hindi. Ngayon ko ito aayusin. Tingnan ninyo, lahat. Ito ang sertipiko ng kasal namin. Nagpakasal kami noong nakaraang taon. Ako ang tunay na Mrs. Holt.
Mahal, hindi kita sinisisi. Alam kong hindi mo sinasadya. Nabulag ka lang pansamantala ng kanyang alindog. Pangako mo lang sa akin na lalayo ka sa kanya at magkukunwari ako na hindi nangyari ang araw na ito. Si Mrs. Holt ay kilala sa kanyang mapagpasyang paraan. Ang Zenith Group ay lubos na umaasa sa kanya ngayon. Hindi ko akalaing magiging mapagparaya siya kung ibang babae. Gagawa sana ng eksena. Siya ang ginang ng pamilya Holt, kaya malamang ayaw na lang siyang pakialaman. Tama na. Tara na. Shane, bitawan mo ako. Hindi ko pa ito naaayos sa kanya. Pinoprotektahan mo ba siya? Sandali lang. Shane, wala pa tayong naipapaliwanag. Bakit ka nagmamadaling umalis, Mr. Holt? Dahil iniisip ng mga tao na ako ay isang mistress. Sabihin mo sa lahat ang totoo. Ako ba? Talaga iyon? Parang kakaiba ang reaksyon ni Mr. Holt. May sikreto ba tayong hindi alam? Si MS Smith ay napakakalma. Pinapaliwanag niya si Mr. Holt. Ibig sabihin ba hindi siya ang kabit? Mahal, anong problema? Bilisan mo at sabihin sa kanila na ako ang asawa mo. Tumahimik ka. Pasensya na, Wendy. Kasalanan ko ito. Mali ako na hinayaan kang maranasan ito. Wendy, lahat ito ay gawa niya. Ayaw niya akong iwanan. At patuloy na lumilikha ng hindi pagkakaunawaan. Nawalan ako ng ulo at naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Peke ang marriage certificate. Hindi ko siya minahal. Ikaw lang ang mahal ko. Wendy. Alam kong gumawa ako ng hindi mapapatawad na pagkakamali, ngunit talagang pinagsisisihan ko ang mga iyon. Pakibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo ako, okay? Shane, kasinungalingan iyan. Nagsisinungaling ka. Malinaw na nagmamahalan tayo. Paano mo masasabi iyan? Hindi ito totoo, tama ba? Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Tumahimik ka. Maya, tigilan mo na ang pag-arte. Naipaliwanag ko na ang aking sarili. Hindi kita minahal. Minahal ko laging si Wendy, hindi ikaw. Kung magpapatuloy ka, at masisira mo lang ang iyong sarili. Shane, naniniwala ka ba na ang pagsasabi niyon ay gagawing maayos ang lahat? 2 araw ang nakalipas. Si Maya at ang kanyang mga kaibigan ay humarang kina Ana at sa akin sa pool ng hotel. Tinulak kami at ininsulto kami. Alam mo ba ito? Sa pool? Si Ana ay may sakit sa puso. Nagdulot siya ng pagbabalik ng sakit. Buti na lang nakaligtas si Ana o kaya ang pagpupulong ngayon ay magiging ang kanyang libing. Mapahamak ka. Iyan ang nanay ko. Paano mo siya sasaktan? Iniisip mo bang madali akong lokohin? Shane, hindi ko ginawa. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi ko alam na iyon pala ang biyenan ko. Sina Amy at Willow ang nag-set up sa akin. Sinabi nila sa akin na si Wendy ay iyong mistress at nawalan ako ng ulo. Hindi ko intensyon na masaktan ang nanay mo. Nasa kanila ang lahat. Maya, ano ang pinagsasabi mo? Sinabi mong hindi mo kaya si Wendy? Tinatawag si Miss Jensen na matandang bruha at hinihiling sa amin na turuan sila ng leksyon. Oo, G. Holt. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Iyon ay utos ni Maya. Hinarang lang namin sila. Hindi namin sinakta ng iyong nanay. Mga traidor, ano ang pinagsasabi ninyo? G. Holt, totoo yan. May ebidensya ako. Nirecord ni Maya lahat sa phone niya. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Sinusubukan mong takpan? Hindi pwede. G. Holt, ito ang video. Maya, paano mo magagawang tratuhin ng ganito si Wendy at ang nanay ko? Ikaw na masamang babae, papatayin kita. Nabulag ako ng madaya ng isang taong napakasama. Wala kang konsensya, ininsulto mo pa si Wendy at ang nanay ko. Mayroon pa bang bagay na hindi mo gagawin? Shane, huwag mo akong saktan. Mali ako. Hindi ko alam na nanay mo siya. Sinabi mo sa akin na patay na siya. Tumahimik ka. Naglakas loob ka pa bang makipagtalo? Kung may mangyari sa nanay ko, pababayarin kita. Sa puntong ito, kailangan kong magsinungaling.
buntis ako. Shane, buntis ako sa anak mo. Seryoso ka ba? Siyempre. Nagtest ako kagabi bago maligo. Kung duda ka sa akin, pwedeng pumunta tayo sa ospital at magpa-check ngayon. Mukhang hindi siya. Nagkukunwari. Kailangang ligtas ang sanggol ko, pero dahil pinapanood ng lahat, sasabog ito. Kung hindi ko ito ipapaliwanag kay Wendy. Shane, nagkamali. Ako. Pero nagdadala ako ng tagapagmana mo ngayon. Sasaktan mo ba talaga ang anak natin? Nangyari lang ito dahil kayong dalawa ang nag-udyok ng gulo. May tao? Dalhin sila at ipakita sa kanila ang kahihinatnan ng maluwag na dila. Mr. Holt, hindi po ganoon. Umalis kayo. Alam ko nagkamali ako. Mr. Holt. Shane, kaya pumanig ka sa kanya? Kahit na niloko ako ni Shane, hindi ako pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Hindi ko siya dapat galitin. Kailangan kong makuha ang titulong Mrs. Holt. Wendy, totoo, hindi kita kilala dati. Alam kong mali ako. Alang-alang sa sanggol ni Shane, pakiusap, huwag mo akong sisihin dito. Wendy, kasalanan ko ito. Nawala sa wisyo ko. Ang sanggol ay walang kasalanan. Pakiusap, patawarin mo siya. Patawarin siya? Sakit ng tiyan ko. Wendy, balif ka ba? Ano? Naaawa ka ba? Buntis siya. Ang sanggol ay walang kasalanan. Paano mo nalaman? Nabuntis talaga siya? Shane, magkasama tayo araw-araw. Normal lang na buntis ako. Kaya mo bang tiisin na iwanan ang anak natin? Shane, 7 taon na tayong kasal. Sa panahong ito, ibinigay ko sa iyo ang lahat, pati na ang pagliligtas sa iyong kumpanya, sa halaga ng aking kalusugan. At sa iyong paningin, mas mahalaga pa siya kaysa sa akin. Maya, gusto mong pakasalan si Shane at gawing lehitimo ang dinadalang bata? Sige, gagawin ko. Sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses at agad kong didiborsyuhan si Shane at putulin ang lahat ng ugnayan. Kung hindi, hinding-hindi mo siya mapapakasalan. Kung ito ang paraan para pakasalan ko si Shane at maging lehitimo ang aking anak, kaya kong tiisin ang kahihiyang ito. Si Wendy, huwag kang lumampas. Ang diborsyo ay isang bagay, pero huwag mong gamitin si Maya at ang bata bilang leverage. Ang pagbabanta sa kanya ng ganito ay kahiya-hiya. Talagang hindi ka nagtitipid sa pagsisikap na protektahan siya. Tatanungin kita, sino ang nagdulot ng pagbabalik ng sakit ng iyong ina at nakoma siya? Siya. Yung kerida na pinoprotektahan mo. Shane, pasensya na. Kung magising ang nanay mo at makita kang nagtatanggol sa taong nagpapunta sa kanya sa ospital, hindi ba masasaktan ang puso niya? Wala kang pakialam doon. Ipapaliwanag ko sa kanya. Ikaw, sa kabilang banda, umasa sa pagmamahal niya para guluhin ang pulong, atakehin ang mga tao, at sinubukan pang saktan ang tagapagmana ko. Anong bahagi niyan ang nagpapaging dapat sa iyo na maging asawa ko? Pinapahiya mo ang pamilya natin. At ano? Pwede tayong maghiwalay. Pero wala kang makukuha kahit isang sentimo sa akin. Gayunpaman, alang-alang sa kung ano ang meron tayo noon, basta humingi ka ng tawad kay Maya. At aminin mo ang kasalanan mo, magpapakita ako ng awa minsan. At bibigyan kita ng sapat, para mabuhay ng walang alalahanin. Shane, nandaya ka. Binaluktot mo ang katotohanan. Sinisi mo ako. At gusto mo pa akong humingi ng tawad sa kanya. Wala ka bang hiya? Shane, huwag kang padalos-dalos. Jerry, ano ba yan? Kailan ka nagkaroon ng karapatan makialam sa relasyon ko kay Wendy? Kayo dalawa ay may relasyon ng ilang panahon, hindi ba? Shane, si Wendy ang iyong legal na asawa at ang manugang na pinapahalagahan ni Tita Ana. Pinoprotektahan ko siya mula sa mga nananakit na tulad mo. Sa utos ni Tita Ana, at naglakas loob ka pang siraan kami. Nasaan ang konsensya mo? Huwag mong gamitin si nanay bilang panangga. Nabulag ka talaga ni Wendy.
Kung hindi kanya inalok ng kahit ano o nangako, magiging tapat ka ba sa kanya? Alam ko ang plano mo. May tao. Kalad ka rin ng dalawang walang hiyang ito. Huwag mong hayaang siraan nila ang pangalan ng pamilya ko. At kasuklam-suklam sa lahat. Pasensya na, pero kailangan mong umalis. Iwasan mo ako. Dahil lang marumi ang isip mo, hindi ibig sabihin na ganoon ang lahat. Si Jerry ay pinsan mo, at walang anuman sa amin. Ikaw ang unang nandaya, at ngayon ako ang sinisisi mo? Gaano ka ba kawalang hiya? Tigilan mo ang usapan. Ito ang teritoryo ng pamilya ko. Inuutusan kitang lumabas. Ang dapat umalis ay kayo. Ako ang nag-host ng pulong na ito, bilang chairwoman ng Zenith Group. Wala kang lugar dito. Vende, balif ka ba? Alam ng lahat na ang Zenith Group ay pag-aari ng pamilya ko, at ang chairwoman ay ang aking ina. Hindi ka magiging chairwoman dahil sa mga random papers na yan. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Oo, Wendy. Kahit natapos na ang kasal mo, hindi ka pwedeng magsinungaling ng ganito. Ang kumpanya ay kumakatawan sa pamana ng mga henerasyon ng mga Holt. Hindi ito magiging iyo kailanman. Huwag lang kayong tumayo dyan. Hindi ba ninyo nakikita na nababaliw na siya? Kalad ka rin ninyo ang dalawang ito palabas. Kung makita ko silang muli na nagdudulot ng gulo dito, lahat kayo ay lalabas kasama nila. Huwag kang maglakas loob. Shane, tingnan mo ng mabuti. Tingnan mo kung ito ay peke. Ano? Imposible. Bakit ililipat ng aking ina ang lahat ng kanyang shares sa iyo? Sane, ano ang problema? Wendy, isa kang napakasamang manloloko, sinamantala mo ang tiwala ng nanay ko. Para lokohin siya at pumirma. Nagplano ka na agawin ang mga ari-arian ng pamilya ko, di ba? Itinuring ka ng nanay ko na parang sarili niyang anak. Ito ang pasasalamat mo? Nakakahiya ka. Tama. Wendy, wala kang puso. Walang ina ang magtatakwil sa sarili niyang anak. Ang Zenith Group ay ang buhay na gawa ni Miss Jensen. Bakit niya ibibigay iyon sa'yo imbes na kay Shane? Siguradong niloko mo siya para pumirma sa mga papeles na iyon. Tama si MS, Lynn. Ang bagay na ito ay talagang kainahinala. Si Miss Jensen ay wala pa ring malay at hindi makapagsalita para sa sarili niya. Wendy, gusto mo ang mga ari-arian ng pamilya, kaya sinadya mong gawing kalaban ni Shane si Miss Jensen. Nakaratay pa si Miss Jensen sa ospital. Sino ang nakakaalam kung may kinalaman ka dyan? Mabait ka sa labas, pero mabagsik sa loob. Wendy, ang katotohanan ay hindi mananatiling nakatago. Sisiyasatin ko kung paano mo niloko ang nanay ko. Pagkatapos, sisiguraduhin kong lubos kang mapapahiya sa buong Jackson. Shane, ikaw ang lubos na mapapahiya. Anong kalokohan? Ang nanay ko ay inialay ang buong buhay niya sa Zenith Group, hindi niya ibibigay yan sa isang tagalabas. Dahil sigurado ka. Sige, magtaya tayo. Saan? Kung mapapatunayan mo na ang nanay ko kusang loob na ibinigay sa iyo ang kumpanya, bibitawan ko ang lahat ng pag-angkin sa mga ari-arian ng pamilya at aalis sa Jackson ng mag-isa. Pero kung hindi mo kaya, luluhod ka rito sa publiko at hihingi ng tawad sa lahat, aamin ka ng malakas. Naniloko mo ang nanay ko at sinubukang agawin ang mga ari-arian ng pamilya namin. Pagkatapos, aalis ka sa pamilya at kay Jackson at mawawala sa buhay naming magpakailanman. Shane, malayo pa yan sa sapat. Bukod pa riyan, dapat niyang ibalik ang bawat benepisyong kinuha niya mula sa mga Holt. Aalis kang walang dala. Kung tutuusin, niloko mo ang nanay ni Shane. Hindi ka karapat-dapat. Wah. Makatuwiran yan. Wendy, kaya mo bang tanggapin ang taya na ito? Bakit hindi? Isang huling kondisyon. Luluhod siya sa tabi ng kama para magbayad sa kanyang mga kasalanan. Sige, sumasang-ayon ako. Ang lahat dito ay saksi. Palagi ko tinutupad ang aking salita. Kung matalo si Wendy ngayon, walang sinumang mamamagitan para sa kanya. Ako si Anna Jensen, ang tagapangulo ng Zenith Group. Kusang loob kong ililipat lahat ng bahagi ng kumpanya kay Wendy. Ito ay hindi dahil sa pananakot o panlilinlang. Ito ay aking sariling desisyon, pagkatapos ng 6 na buwang pag-iisip.
Wendy, ikaw, gaga. Siguradong pinikim mo ang video na iyan, pinlano mo ito para kunin lahat ng pag-aari ng pamilya ko. Ikaw, masamang babae. Shane, tapos ka na ba? Bitawan mo ako. Wendy, sinungaling ka. Kung talagang ibinigay ni nanay sa iyo ang kumpanya, bakit wala akong alam tungkol doon? Siguradong pinilit at binantaan mo siya para gawin iyon. Ginawa mo lahat para itago iyon. Mahal, ayos ka lang ba? Wendy, sobrang sama mo. Si Shane ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya niya. Mahal na mahal siya ng nanay niya. Paano makukuha ng isang tagalabas ang kumpanya? Siguradong gumamit ka ng teknikal na daya para baguhin ang video. Huwag mong isiping makakapanloko ito kahit kanino. Ang video ay pinakialaman. Naitala ng notaryo ang lahat. At naroon ang mga abogado. Maaari ko bang pekein iyon? Hindi sinabi sa iyo ng nanay mo dahil nakita niya ito noon pa. Wala kang kakayahan at ang negosyo ay hindi naging mahalaga sa iyo. Kung sa iyo ang Zenith, unti-unti itong babagsak. Paano hahayaan ni Ana na sirain mo ang gawa ng buhay niya? Kalokohan. Hindi niya ako kailanman titingnan ng ganoon. Mahal niya ako ang pinakamarami. Ganoon nga? Pero ikaw, lahat ng ginawa mo ay sumira ng puso niya. Nagsisinungaling ka. Itinayo ko ang kumpanyang ito gamit ang sarili kong mga kamay. Kung hindi ko ito binaligtad noon, babagsak ang Zenith. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng mga Holt. Sino ka para kunin ang aking mga ari-arian? Shane, kahit ngayon, niloloko mo pa rin ang sarili mo? Wala ka ng pag-asa. Lahat, natalo si Shane sa pusta niya sa akin. Ayon sa kasunduan, aalis siya ng wala. Aalis siya sa Jackson at hindi na babalik. Ito ang teritoryo ng pamilya ko. Isa kang tagalabas. Sino ka para paalisin ako sa Jackson? Ano pa ang hinihintay ninyong dalawa? Itapon ninyo siya sa labas. Bitawan mo ako. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Teritoryo ito ng mga Holt. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Holt. Wala siyang karapatang paalisin ako. Tigil, kayong lahat. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Nasaktan ng anak ko? Ginoong Arthur, narito ka na sa wakas. Kung dumating ka pa ng huli, mas lalo pang mabubuli si Shane. Arthur, ako ang nobya ni Shane, at nagdadalang tao ako. Si Wendy yun. Sinubukan niyang lokohin ang lahat gamit ang pekeng notaryadong video para walang makuha si Shane. Sabi pa niya, kukunin niya ang lahat ng ari-arian ng mga Holt. Sinubukan siyang kausapin ni Shane, pero ayaw niyang makinig. Sinubukan pa niya siyang paalisin. Sobra na yan. Wala kang utang na loob, babae. Paano ka naglakas loob na magplano para sa mga assets natin? Arthur, anong klaseng lalaki ang nananakit ng babae? At saka, si Wendy ay nagsasabi ng totoo. Natalo si Shane sa pusta. Dapat niyang tanggapin ang pagkatalo. Jerry, naglakas loob ka bang saktan ng iyong tiyuhin? Wala kang respeto. Tandaan mo ang sinasabi ko. Hindi ka magtatagal sa Jackson. Arthur, pagkatapos ng ginawa mo noon, nawala ang karapatan mong utusan ang sino man dito. At saka, ang mahalaga lang sa akin ay ang tama. Hindi ang titulo o status. Si Wendy ay inosente. Hindi mo maaaring saktan ang isang tao nang hindi alam ang katotohanan. Wendy, anong karapatan mo para gawin ang aking anak na umalis na wala? Hindi ko siya pinilit. Si Shane ang nagpilit sa pusta. Lahat ng nandito ay makakapagsabi. Ngayong natalo siya, kailangan niyang tanggapin ang resulta. Tay, hindi ako gumawa ng pustahan sa kanya. Nagsisinungaling siya. Kahit na may pustahan, gumamit siya ng pekeng ebidensya para lokohin ako. Hindi yun binibilang. Eksakto, Mr. Arthur. Malamang planado na ito ni Wendy simula pa lang. Nag-set siya ng bitag para akitin si Shane. Masyado siyang mapagkatiwala at walang muwang. Hindi siya katapat niya. Gusto lang niyang gamitin ang pustahan bilang dahilan upang kunin ang mga ari-arian ng pamilya. Sinabi ng anak ko na walang pustahan. Mga bata nagsasabi ng ganyan. Hindi mo ito dapat seryosohin. Bukod dito, nasa ospital si Ana at walang malay. Sino ang nakakaalam kung peke ang ebidensya mo? Baka pinilit mo siyang pumirma habang siya ay mahina. Sa paningin ko, lahat ng naunang ebidensya ay hindi binibilang. Ang mga ari-arian ng pamilya ay dapat hatiin muli. Hatiin muli? Arthur,
wala kang karapatan sa mga bagay-bagay ng mga Holt. Noong una, nahuli ka ni Ana na nangdaraya. Sa kanyang galit, kinuha niya ang iyong mga bahagi at kapangyarihan. Pagkatapos ay pinalayas ka. Hindi ka naging Holt mula noon. Yun ay walang katuturan. Bata ka lang. Ano ba ang alam mo? Hindi mo alam ang totoo. Sa simula pa lang, hindi ako nandaya. Na-frame ako. Si Ana ay nalinlang ng ibang tao. Kaya niya ako pinalayas ng hindi nag-iisip. Na-frame, sabi mo? Noong una, binigyan ka ni Ana ng 3 araw para patunayan ang iyong sarili. Bakit hindi ka naglabas ng matibay na ebidensya? Talaga bang iniisip mo na wala akong patunay? Ito ang kasunduan sa diborsyo ni Ana at ako. Ito ay malinaw na nagsasabi. Kami ay nagdiborsyo dahil sa mga espesyal na pangyayari. Pagkatapos ng diborsyo, mayroon pa rin akong buong kontrol sa lahat ng ari-arian ng pamilyang Holt. Walang makakapigil sa akin. Sa kasunduan, ang lagda ni Ana ay makinis at natural. Pati ang kanyang mga karaniwang paghinto ay pareho. Hindi ito peke. Pero malinaw niyang sinabi sa akin na huli niya si Arthur na nandaraya at hinding-hindi siya magpapatawad. Buti na lang naghanda ako ng maaga at pinakuha ko kay Shane ang lagda ni Ana. Iyon ang nagpatunay na hindi ito mabibigo. Ngayon, basta't nasa koma si Ana, walang makakapag-expose na peke ang kasunduang ito. Ano sa tingin mo? Nakita mo na ba? Wala nang sasabihin, tama ba? Ayon sa kasunduan, ako ang legal na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng mga Holt. Bilisan mo at ibigay sa akin ang shares ng Zenith Group. Ang pahinang may lagda ay nanilaw at may mga palatandaan ng pagtanda. Pero ang mga pahina ng kasunduan ay mas maputi na may mas makinis na mga gilid. Halata na ang 2 pahinang ito ay hindi mula sa parehong panahon. Kaya, ang kasunduan sa diborsiyo na ito ay peke. Wendy, nag-iimbento ka ba dahil wala ka ng dahilan? Tigilan mo ang pagpapaliban. Ibigay mo na ang shares ngayon. Huwag mo akong pilitin. Arthur, wala kang karapatan na pumunta dito. Matapos kang sipain ni Ana, mag-isa niyang pinalaki si Shane. Ginampanan ang papel ng parehong magulang. Pinagsama-sama niya ang kumpanya at pinalaki si Shane hanggang sa pagtanda. Dahil ayaw niyang masaktan siya, hindi na siya nag-asawa muli. At ikaw, nagpakita ka na may pekeng kasunduan sa diborsyo para sirain ang kanyang pinaghirapan. Sinubukan mo pa siyang siraan. Nasaan ang iyong konsensya? Paninirang puri ba iyon? Sinasabi ko lang ang totoo. Kung talagang nagmamalasakit si Ana kay Shane, dapat ay ibinigay niya sa kanya ang kumpanya, hindi sa isang tagalabas na tulad mo. Sino ka ba para kontrolin ang mga ari-arian ng Holt? Ang totoo, ang tinatawag mong katotohanan ay pagnanakaw sa lahat ng itinayo ni Ana. Kinugol niya ang kalahati ng kanyang buhay sa pagpapalago ng maliit na studio upang maging isang pampublikong kumpanya. Gusto mo lang sayangin ang lahat kasama si Shane. Arthur, akala mo ba nakalimutan na ng lahat? Noon, inilustay mo ang pondo ng kumpanya at inilipat ang mga bahagi sa iyong kirida, pinagdugo ang kumpanya. Ngayon, nagpapakita ka rito na nagpapanggap na mapagmahal na ama. Ang tanging layunin mo ay ang yaman ng pamilya. Ano kung ako nga? Ako ang karapat-dapat na ulo ng pamilya, ang mga ari-arian ng Holt. Dapat may bahagi ako? Pinalayas ako ni Ana dahil natatakot siya na kukunin ko ang bahagi nito. Gusto niya lahat para sa kanya. At ano ang nangyari? Nasa koma siya at ngayon malapit na siyang mamatay. Dumating ako upang kunin ang nararapat sa akin. Makatarungan lang iyon. Sigurado ka bang may mangyayari kay Ana? Siyempre. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng karanasan. Ang mga ari-arian ng Holt ay para lang sa akin at sa anak ko. Akala ko ipinagtatanggol niya ang kanyang anak pagkatapos ng lahat ng kaguluhan para lang pala sa kanyang kasakiman. Ang sakim niya. Kung totoong nandaya siya at nagkaroon ng kabit, sa ugali ni Miss Jensen, walang paraan na hahayaan siyang pumalit. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang kasunduan sa diborsyo, malinaw na nakasaad ang lahat sa sulat. May pirma pa ni Ana iyon. Paano magiging peke iyon? Siya iyon. Gusto niya ang mga ari-arian para sa sarili niya, kaya gumawa siya ng mga kasinungalingan para lituhin ang lahat. Huwag mong hayaang lokohin kanya. Tama. Wendy, ibigay mo na ang mga shares at umalis ka sa Jackson. Kung hindi, hindi kita pakakamalan. Ganoon ba? Shane,
Curious talaga ako kung ano sa tingin mo ang magagawa mo. Wendy, iyan ang upuan ng pinuno ng pamilya. Ako lang at ang aking ina ang pwedeng umupo roon. Umalis ka agad. Naglakas loob kang gumulo sa teritoryo ng Holt? Talagang gusto mong mamatay. Seguridad, itapon ng babaeng ito na walang modo. Hamunin ko ang sinumang subukan. Jerry, alamin mo ang lugar mo. Umalis ka sa daan o haharapin din kita. Hanggat nandito ako, walang makakasakit kay Wendy. Sige, ako ang mananagot. Ana? Ana, Wendy? Ana? Ana? Wendy, napakasama mo talaga. Naisip mo talaga ang ganyang mababang taktika? Malamang na na-pre-record mo ang video call na iyon. Nagtanong ako sa mga doktor sa ospital kahapon. Sabi nila, kritikal ang kalagayan ni Ana. Hindi na siya magigising. Kaya, paano kanya tatawagan? Akala mo ba, mga tanga kami? Kaya pumunta ka nga sa ospital. Siyempre. Sa ngayon, si Ana ay nakahiga at hindi alam ang kanyang kapalaran. Bilang dating asawa niya, hindi ba tungkulin kong dalawin siya? Pero ikaw, Wendy, umabot ka pa sa point na gumawa ng peking video para lang makuha ang mga ari-arian ng pamilya Holt. Hindi ka ba natatakot sa mga kahihinatnan? Nagsisinungaling ka. Pumunta ka lang para tingnan kung gising si Ana. Kung hindi siya gising, walang makakapaglantad ng pekeng kasunduan ng diborsyo mo. Sa oras na iyon, makakasabwatan mo si Shane at makuha ang mga ari-arian ng pamilya. Kalokohan. Pagkatapos akong palayasin ni Ana, hindi na ako bumalik sa Jackson. Paano mo nalaman ang mga nangyayari dito? O may nagsabi ba sa iyo para bumalik ka para sa parte? Tay, na heart attack si nanay. Nasa ospital siya at nasa coma. Pwede ka nang bumalik. Wendy, wag mong baguhin ang usapan, bumaba ka dyan sa pangunahing upuan ngayon din. Eksakto. Huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Isang tagalabas tulad mo ay naglalakas loob na tumingin sa mga ari-arian ng Holtz. Tumingin ka sa salamin. Karapat-dapat ka ba? Maging matalino, isuko ang mga bahagi. Huwag mo kaming pilitin na gumamit ng puwersa. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Hanggat nandito ako, wala sa inyo ang makakakuha ng kahit isang sentimo. Ikaw, mukhang may gusto ka ng mamatay. Wendy, mabuti ang pakikitungo namin sa iyo. Kami ang kumuha sa iyo noong wala kang mapuntahan. Ngayon naglalakas loob ka na magrebelde laban sa amin, agawin ang mga ari-arian ng pamilya, at palayasin ako at ang aking anak mula sa Jackson. Gusto kong malaman kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kumilos ng napakawalang ingat sa teritoryo ng mga Holt. Ako iyon. Ana? Kumusta ang pakiramdam mo? Ma, gising ka na sa wakas. Maniwala ka ba? Nabaliw na si Wendy. Hindi lang niya ako pinipilit na makipag-divorce, sinusubukan niya akong palayasin sa pamilya nang wala man lang. Tingnan mo siya. Ngayon, umaatikabos siya dito at umupo pa sa upuan mo. Sinabi pa niya na kukunin niya ang mga ari-arian ng pamilya natin. Hindi ito tungkol sa diborsyo. Malinaw na gusto niyang lunukin lahat ng pag-aari natin. Gusto ni Wendy ng diborsyo. Dahil sa kanya. Ma, hindi iyon. Ma, huwag kang maniwala sa sasabihin ng iba. Si Wendy, nag-iimbento lang siya ng dahilan para pahirapan ako. Ayaw niya sa akin, at gusto lang niya ng kapangyarihan. Anna, huwag kang masyadong ma-stress. Bata pa si Shane. Nawala lang sa wisyo at medyo nagkamali. Hindi naman malaking bagay. Gayunpaman, si Wendy pinalaki ang bagay at ginamit ito para sa kanyang kapakanan. Napaka walang galang niya. Hindi lang. Sinubukan niyang palayasin si Shane sa pamilya. Kanina ay sinaktan pa niya si Maya. Buntis si Maya sa anak ni Shane. Sobra na iyon. Ana, huwag kang makinig sa mga kasinungalingan ni Wendy. Huwag mong hayaang lokohin ka niya. Salamat sa wala at traidor.
Noong una, kung hindi mo siya tinulungan, magugutom siya sa lansangan. Ngayon, lumakas ang loob niya na kalabanin ang ating pamilya. Hindi mo maaring panatilihin ang tulad niya sa paligid. Paano mo nagawang saktan ako? Ana, baliw ka ba? Ang dapat mong sinaktan ay si Wendy. Siya ang pasimuno ng gulo, hindi ako. Arthur, pinalayas ka 5 taon na ang nakalipas. Hindi ka na bahagi ng mga Holt. Wala kang karapatang dumalo sa taunang pulong ng mga Holt at mas wala kang karapatan na makialam sa aming mga usapin. Ana, paano mo nagawang ipahiya ako sa publiko? Kapag nakuha ko na ang pera ng mga Holt, sisiguraduhin ko na ikaw at iyang si Wendy ay magdusa na hindi pa ninyo naranasan. Nanay, pakiusap, kumalma ka. Kahit ano paman, si tatay ay isa pa ring Holt. Pamilya tayo. Pwede mo bang hayaan na lang? Pamilya? Shane? Nakalimutan mo na ba ang ginawa ng tatay mo sa pamilyang ito noon? Sininop niya ang pera ng kumpanya at ginastos sa ibang mga babae. Sinira niya ang samahan ng mga Holt at hindi man lang lumingon. At ngayon sasabihin mo sa akin na tayo ay pamilya? Ana, noon, nagkamali ako sa iyo at sa pamilyang ito. Pero maraming taon na ang lumipas. Nagsisi na ako. Araw-araw, iniisip kong umuwi, na ayusin ang lahat sa inyo. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na makabalik sa pamilya. Hayaan mong gampanan ko ang aking bahagi para sa mga Holt. Pakiusap? Arthur, talagang hindi ka nagbago. Puro ka sinungalingan pa rin. Ana, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Maling pagkakaintindi? Inaasahan mong maniniwala ako sa iyo sa pamamagitan lang ng ilang paghingi ng tawad at isang malungkot na kwento? Ana, lahat ng sinabi ko ay totoo. Sumusumpa ako sa Diyos. Kung may kahit kaunting kasinungalingan, naway, mamatay ako ng kakilakilabot. Arthur, ginugol mo ang lahat ng mga taon na ito sa pagpapakasasa sa iba't ibang babae at pagkalunod sa utang sa sugal. Ang isang basurang tulad mo ay dapat mabulok na lang sa impyerno. Ana, pakinggan mo muna ako. Wala sa mga ito ang totoo. Lahat sila ay gawa-gawa lang. Pakinggan mo ako. Hindi totoo ang lahat ng ito. Lahat sila ay gawa-gawa lang. Gawa-gawa? Paano ito? Hindi ko inaasahan na. Si Arthur ay ganito. Isang taksil na hamak. Ang ganitong uri ng hamak ay dapat mabulok. Dapat siyang itapon sa bilangguan at parusahan ng batas. Shane, nakikita mo na ba ngayon? Ang tatay mo ay laging nagsasabi tungkol sa pagsisisi. Pero ang totoo ay gusto niya ang mga ari-arian ng mga Holt. At pati na ang buhay ko. Tatay, ikaw ba ang lalaki sa video na ito? Gusto mo ba talagang patayin si nanay? Hindi ako iyon. Ana, hayaan mo akong magpaliwanag. Si Shane iyon? Sabi niya kapag nagising ka, babawiin mo ang mga shares niya. Pinilit niya ako natanggalin ang ventilator mo. Pinagawa niya sa akin iyon. Tatay, paano mo nasabi iyan? Anak mo ako. Niloko mo ako, pinaniwala mo ako na ang Holt ay sa atin lang. Kapag nagkamali, gusto mo akong sisihin. Tumahimik ka, peste. Ana, pasensya na. Hayop ako. Sakim ako. Hindi ako dapat nagsugal. Hindi ko dapat pinuntahan ang mga ari-arian ng Holt. Ana, alang-alang sa nakaraan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, may utang akong 3 milyon. Kung hindi ko mabayaran sa loob ng 3 araw, papatayin nila ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ako ngayong isang beses lang. Ikaw mismo ang nagsugal ng lahat. Karapat-dapat ka lang. Walang kabusugan ang iyong kasakiman at pinuntahan mo pa ang ari-arian ng Holt. Wala kang ibang masisi kundi ang sarili mo. Ikaw lang ang may kasalanan. Siya iyon, yung bastard na ito. Niloko ka para pirmahan ang mga dokumento at pinagawa niya ako ng peking kasunduan sa diborsyo. Nangako siya sa akin ng 30% pagkatapos niyang makuha ang mga shares. Kaya ko siya tinulungan. Sinasabi ko ang totoo. Hindi kita niloloko.
Nagbanta ka na ilantad ang pandaraya ko kung hindi ako sumunod. Sinabi mo kung hindi ko makuha ang pirma ng nanay ko, ilalantad mo lahat sa lupon ng mga direktor at palayasin ako sa mga Holt. Ikaw ang sakim na humingi ng mas maraming bahagi. Kasinungalingan yan. Nagsisinungaling ka. Kayong dalawa, tumahimik. Nanay, Nanay, kagigising mo lang. Nagpapagaling pa ang katawan mo. Dahan-dahan lang. Ayos lang ako. Arthur, sinubukan mo akong saktan at nagdulot ng kaguluhan sa taunang pagpupulong. Pinalsipika mo ang kasunduan sa diborsyo, naghabol sa sugal at nag-iwan ka ng utang. Lahat ng kasalanang ito ay hindi mapapatawad. Mga gwardiya, dalhin ninyo si Arthur at ang kasabwat niya. Isuko ninyo sila sa pulisya. Opo. Ana, hindi mo to magagawa sa akin. Ako ang tunay na ama ni Shane. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na mauulit. Shane, pakiusap, ipaglaban mo ako. Ama mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Miss Jensen, pasensya na po. Yung nangyari sa pool noong nakaraan ay talagang isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko intensyong makipag-away kay Wendy. Pakiusap, alang-alang sa batang dinadala ko. Patawarin ninyo po ako ngayong isang beses. Maaari ba? Mag-ingat na ako mula ngayon at hindi na ako magdudulot ng problema sa inyo. nanay, alam ni Maya na mali siya. Pakiusap, huwag mo nang ipagtanim sa kanya. Ako at si Wendy ay kasal sa loob ng 7 taon, pero halos wala kaming oras na magkasama at nawala ang lahat. Oo, ako ang unang nandaya. Pero si Wendy ay hindi ganap na walang kasalanan din. Kung handa siya na gumugol ng mas maraming oras sa akin at mas kaunting lakas sa kanyang karera, hindi sana tayo napunta sa ganito. Wendy, alam kong mali ako. Hindi dapat ako sumingit sa pagitan ninyo ni Shane. Pero mahal ko talaga si Shane. Noong magkasama kami, siya ay tunay na masaya. Wendy, Miss Jensen, pakiusap, hayaan ninyo kaming magkasama. Sisiguraduhin ko na ligtas ang pagsilang ng sanggol. Alagaan ng mabuti si Shane, at ipagpatuloy ang pamana ng mga Holt. Miss Jensen, basta patawarin ninyo ako, maaari ninyo akong parusahan kahit anong gusto ninyo. Maya, wala kang hiya. Kahit ngayon, ayaw mo pa ring sabihin ang totoo? Aaminin mo lang ba kapag ang ebidensya ay nasa harap mo na? Nanay, ano ang ibig mong sabihin? Shane, pinabayaan mo ang pamilya mo, pinagkanulo mo si Wendy, lahat para sa isang babae na puno ng kasinungalingan. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang tunay na mukha ng babaeng ito. Kayong dalawa, sabihin sa lahat kung ano talaga ang nangyayari sa sanggol ni Maya. Magsalita kayo o sisiguraduhin kong mawawala sa inyo ang lahat. Miss Jensen, si Maya ay hindi buntis. Nagsisinungaling ka. Miss Jensen, hindi ako nagsisinungaling. Hindi talaga buntis si Maya. Nagpapanggap lang siyang buntis para dayain ang mga Holt na tanggapin siya. Mapapatunayan ko iyan, Miss Jensen, Mr. Holt. 3 taon na akong kasama si Maya. Mahilig siyang makipagligaw-ligaw sa iba't ibang lalaki. Marami na siyang palaglag. At nasira na ang kanyang matris. Sabi ng doktor, hindi na siya maaaring magbuntis. Nagsisinungaling ka. Kayong 2 puta gumagawa kayo ng kwento para siraan ako. Dedemanda ko kayo ng paninirang puri at ipapakulong ko kayong 2. Pinagbibintangan? May patunay ako. Ito ang medikal na ulat ni Maya noong nakaraang buwan noong palihim siyang pumunta sa isang pribadong ospital para magpa-check up. Nakasulat lahat dyan. Shane, huwag kang maniwala sa kanya. Peking-peke ang ulat na ito. Siguradong gawa-gawa lang nila iyan. Sinisira lang nila ang relasyon natin. Maya, wala ka bang hiya? Sinasabi mong peke ang medikal na ulat. Ano ito? Maya, totoo bang lalagyan mo ng droga si Mr. Holt? Kung malalaman ito, tapos ka na. Ano ngayon? Kailangan ko lang makipagtalik sa kanya isang beses. Tapos, ayos na. Mapipilitan ang mga Holt na tanggapin ako. Kapag nakapasok na ako sa pamilya, makakakuha ka rin ng parte mo. Shane, mali ako. Talagang mali ako. Pero talagang mahal kita. Ang peking pagbubuntis, pagdrodroga sa iyo. Ginawa ko yon dahil ayaw kitang mawala. Pakiusap,
patawarin mo ako. Talagang mahal mo ako. Ang hinahabol mo ay ang prestihiyo ng pamilyang Holt. Ako lang ang hagdan mo para umakyat. Maya? Siguradong bulag ako noon para mahikayat ng isang masamang puta tulad mo. Hindi, Shane. Alam kong gago ako. Pwede mo akong saktan, murahin, kahit ano. Pero pakiusap, huwag mo akong palayasin. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako. Umalis ka, buisit ka, hindi ka man lang katulad ni Wendy. Siguradong nawalan ako ng isip para makipag-ugnayan sa'yo. Wendy, pasensya na. Hindi dapat ako nauto niya at pinagtaksilan ka. Sumusumpa ako simula ngayon, tatalikuran ko na siya. Bababawi ako sa'yo. Wendy, pasensya na. Hindi dapat ako sumingit sa kasal ninyo ni Shane. Hindi dapat kita sinaktan. Pakiusap maging mas malawak ang pangunawa at patawarin mo ako, okay? Patawarin ka? Maya, ang ginawa mo lumampas sa lahat ng hangganan. Wala ni isa sa mga yon ang mapapatawad. Wala kang masisisi, kundi ang sarili mo sa nangyari. Wendy, kung babagsak ang buhay ko, sasabay ka rin. Wendy, papatayin kita. Wendy, papatayin kita. Ingat. Bitawan mo ako. Papatayin kita. Wendy, bakit masaya ka? Habang ako'y naghihirap dito, bakit hindi mo ako pakawalan? Buwiset ka. Pakawalan ka? Ang yabang at pera-pera mo. Wala kang pinagkait para lang mapangasawa ang mga Holt. Grabe ka, nag-umpisa ng gulo sa pool. Wala kang pakialam sa buhay ng iba. Nagkalat ka ng chismis, sinira ang pamilya ng iba, at giniba ang reputasyon nila. Pinilit ba kita na gawin ang alin sa mga yan? Ikaw mismo ang naglakad tungo sa pagbagsak mo? Wala kang ibang masisisi? Kasinungalingan yan. Nagsisinungaling ako? Maya, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, wala ka pa ring pagsisisi. Sa halip, sinisisi mo ako? Sabi mo, ayaw kitang pakawalan? Nakakatawa ka. Tigilan mo ang pagpapanggap na mabait ka. Kung hindi ka nag-asawa sa mga Holt at nagkaroon ng suporta nila, wala ka pa ring kwenta. Manahimik ka. Kung sino si Wendy ay hindi para sa sinungaling na bruhang katulad mo ang humatol. Kung hindi mo ako iniligaw, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sinira mo ang kasal ko at lahat ng meron ako. Tumahimik kayong dalawa. Mga bantay. Dalhin na siya. Isama siya sa pulis kasama si Arthur. Hayaang batas ang magpasiya ng kanilang kasalanan. Bitawan mo ako. Miss Smith, Miss Jensen, alam naming mali kami. Humihingi kami ng tawad. Pinilit kami ni Maya sa insidente sa tabi ng pool at sa pag-frame kay Miss Smith. Tayo lang mga alipin ni Maya. Pakiusap, patawarin niyo kami. Miss Jensen, lahat ay gawa ni Maya. Siya ang may kasalanan. Biktima rin kami. Wala kaming choice. Pakiusap, patawarin niyo kami sa pagkakataong ito. Wendy, iwan ko sa iyo ang tatlong ito. Inutos ko na sa mga abogado na ihanda ang mga dokumento. Lahat ng ari-arian ng pamilya Holt na ilipat na sa pangalan mo. Mula ngayon, si Wendy ang bagong pinuno ng Zenith Group. Simula ngayon, si Wendy ang magpapasya para sa Zenith Group. Nanay, tama ka. Pinatunayan na ni Wendy ang sarili. Pinagkakatiwalaan ko siya sa kumpanya. Wendy, simula ngayon, ikaw ang magpapasya. Sa pamilya Holt. Shane, dapat mong tingnan ang kasunduan ng diborsyo natin. Mula sa sandaling ito, hindi na ako bahagi ng pamilya Holt. Ako, si Wendy Smith. Si Miss Jensen ang pinakamalapit kong pamilya. Hindi na ako asawa mo. Kayo dalawa ay naging kasabwat. Kahit na sinasabi niyo na pinilit kayo ni Maya, pinili niyo siyang tulungan ng paulit-ulit. Kailangan niyo harapin ang batas. Dalhin sila. Wag! Miss Smith, pasensya na. Hindi ko sinadyang magbingi-bingihan sa pool. Masyado akong natakot. Miss Smith, alang-alang sa aking pamilya, patawarin niyo ako sa pagkakataong ito.
Magiging tapat na ako simula ngayon. At hindi na magkakamali. Kahit hindi ka kumilos, pinili mong huwag tumulong. Pinalakas mo ang kasamaan. Hindi kita isusuko sa autoridad. Ngunit ang Zenith Group ay walang lugar para sa tulad mo. Mula sa sandaling ito, pinaalis ka sa Zenith Group. Tita Anna, Anna, Nanay, Anna. Ana, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang dibdib mo? Tatawag ako ng doktor. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. Ana, pasensya na. Marami kang pinagdaanan dahil sa akin. At hindi, nagdesisyon na ako. Kapag gumaling ka na, hiwalayan ko si Shane. At ibabalik sa iyo ang kumpanya. Baliw na bata. Anong kalokohan ito? Ang mga Holt ang nagkasala sa iyo. Wala kang ginawang mali. Bakit ka humihingi ng tawad? Ang pagbibigay sa iyo ng mga ari-arian ng pamilya Holt ay isang maingat na pinag-isipang desisyon at kusang loob ko itong ginawa. Nanay, salamat sa pagtitiwala mo sa akin, sa pagiging napakaunawa mo. Palagi kang nag-iingat ng mga bagay sa sarili mo. Palagi mong sinusubukan na pasanin ang lahat ng mag-isa. Kahit anong mangyari, ituturing kita palagi bilang sarili kong anak. Ang mga Holt ay palaging magiging tahanan mo. Salamat, Ana. Ang haba ng araw na ito, tiyak gutom ka na. Kukuha ko ng pagkain para sa iyo. Bakit pamilyar ang taong iyon? Jane? nanay. Sa wakas, nakarating na ako para makita ka. Alam mo ba kung gaano ako nagsisisi sa lahat? Patawarin mo ako, pakiusap. Pakiusap. Kung tunay mong nauunawaan ang iyong pagkakamali, hindi ka sana pumapasok ng palihim na ganito. Dumiretso ka na. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Nanay, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Ganito ako manamit. Dahil kay Wendy, siya at si Jerry ay pumigil sa akin na makapunta para makita ka. Nanay, hindi ako dito para makipag-away tungkol sa mana. Nag-aalala lang ako sa iyo. Kami ni Wendy ay nagdiborsyo. Ibinigay mo lahat ng mana sa kanya. Paano kung magpakasal siya sa iba sa hinaharap? Ano ang mangyayari sa pamilya Holt natin? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Nanay, sa huli, ako ang tunay mong anak. Oo, naging gago ako dati. Nagkamali ako. Ngunit, pero minanipula ako ni Maya. Nanay, ibalik mo ang kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Ilipat mo lahat ng ari-arian sa akin. Pangako ko, magiging mabuting anak na ako, mula ngayon. Hindi mangyayari yan. Hindi ko babaguhin ang isip ko. Si Wendy ang kahalili ko. Ang kailangan ng mga Holt ay isang taong may kakayahan at responsable. Hindi isang tao na ang tanging iniisip ay pera. Nanay, si Wendy ay isang dayo. Bakit siya makakakuha ng ari-arian ng mga Holt? Kahit ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. Si Wendy ay may kakayahan, responsable, at marunong magpasalamat. Siya ay tapat sa kanyang mga magulang at kasama. Pero ikaw, ang nakikita mo lang ay pera. Wala kang konsensya. Dinadaya mo ang mga tao sa paligid mo. Sinisisi mo ang iba kapag may mali. Shane, talagang binigo mo ako. Nanay, pasensya na. Sobrang pasensya na. Hindi ka nagsisisi. Natatakot ka lang. Natatakot kang mawala ang lahat at mauwi sa wala. Ana? Tita Anna, Ilayo mo siya. Huwag mo na akong pakitaan. Nanay, hindi ako aalis. Magbabago na ako. Sumumpa ako. Nanay. Nanay. Anna? Wendy, sapat na ito. Ana?
May sasabihin ako sa iyo. Nandyan si Shane ngayon. Gusto kang makita sa huling pagkakataon. Hindi na kailangan. Wala na tayong pag-uusapan. Tapos na tayo. Wendy. Si Jerry ay mabait na bata. Siya ay matatag at mapagkakatiwalaan. Kung gusto mo rin siya, kilalanin mo siya ng husto. Huwag kang ma-pressure. Kung wala kang nararamdaman, kalimutan mo na lang sinabi ko. Naunawaan ko, Ana. Mas makikipag-bonding ako kay Jerry. Alagaan mo ang sarili mo habang nasa ibang bansa ka para magpagamot. Kapag natapos ko na ang gawain sa kumpanya, lilipad ako para bisitahin ka. Sige, hihintayin kita. Wendy, iiwan ko sa iyo ang kumpanya. Magpahinga ka lang. Walang trabaho na mas mahalaga sa kalusugan mo. Naunawaan ko, Ana.